ako nga pala si Ryan Mata and ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-register dito sa City Hall ng Quezon City. Bali, ito po, gamit ko po tong e-bike ngayon. Dito po ako dumaan sa Congressional and Visayas Avenue. Ang tagos ko po is sa Circle. Bali, bike lane lang po ako dumadaan. Dahil marami po akong tinanong kanina, inisa-isa ko po yung gusto ko pong malaman para sure lang po ako. Isa na po dun yung kailangan po ba ng lisensya yung naka-e-bike? Ang sabi po sa akin is hindi naman daw po kailangan. Ang kailangan lang daw po ng may lisensya is yung bike na 60 to 80 kph. Ito po yung mga e-bike na mga single na mabibilis po talaga. Kaya po nung mga nandun sa City Hall, yung mga malalaking e-bike po na gamit nila doon, yun po, kailangan daw po may lisensya na daw po yun. Tapos isa din po, tinanong ko din po kung pwede po ang e-bike sa Commonwealth. Pwede naman daw po basta po nasa bike lane ka lang. Tinanong ko din po kung pwede sa EDSA. Ayun po talaga, bawal daw po kasi marami daw pong MMDA dun sa EDSA kaya baka mahuli ka, so magbabayad ka. Mas mabuti na lang, wag ka na lang dumaan dun sa EDSA. Pwede ka naman daw tumawid like sa Quezon Ave to Timog, ganon. Pero wag mo lang babaybayin yung MOA hanggang North Avenue. Basta kung tatawid ka, kailangan nasa bike lane ka lang. Ito na nga po yung hinihintay ng lahat. Kung ano po yung mga requirements dito sa City Hall, bali ito po. Kailangan po number 1 is yung resibo. Kailangan Xerox po yun. Pero dali nyo po yung original. Tapos number 2 po, yung papers po ng e-bike ninyo. Siyempre, ano po ba yung nakalagay dun sa mga papers ng e-bike ninyo? Di ba po, kailangan po yung chassis number, motor number, kung anong kulay, tsaka importante po dyan, kung kanino nakapangalan po yung e-bike, yun po yung kailangan magparehistro sa DPOS. Number 3 is 2x2 picture. Kahit 2 pieces lang po kasi yung isa po kukunin po nila yung copy. Tapos yung pangalawa, yun po yung ipapa-laminate ninyo. Then number 4 is 1 valid ID. Kailangan po Xerox po, back and front po. Ako naman po, dahil may lisensya ako, yun na lang po yung pina-Xerox copy ko. Then ayun po, back and front po yung pina-Xerox. Tapos number 5, picturean nyo po yung e-bike mo kasama ka. Bali, front and back din po yun. Kailangan. Bali, ang gawin nyo po, sa isang bond paper, pagsamahin nyo na lang po yung dalawang picture na yun. Back and front. Okay? Yun lang naman po yung mga requirements dito sa registration sa City Hall. So, may nagtatanong, bakit daw ba kailangan pang iparehistro ang e-bike? Bali po, ang pagpaparehistro ng e-bike sa Quezon City ay mahalaga para sa kaligtasan at regulasyon ng paggamit ng mga e-bike sa lungsod. Ang mga e-bike ay naging popular na paraan ng transportasyon sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng pandemya at pagtaas ng presyo ng gasolina. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan irehistro ang e-bike sa Quezon City. Dapat pagsunod sa mga batas at regulasyon, pagkilala at pagtukoy sa e-bike, pananagutan sa kalsada, pag-iwas sa mga parusa, pag-iingat sa kaligtasan, at pagpapalakas ng seguridad. Sa pangkahalatan, ang pagpaparehistro ng e-bike sa Quezon City ay isang mahalagang hakbang para sa kaligtasan, regulasyon at pananagutan sa kalsada. Mahalaga na sumunod sa mga patakaran at regulasyon ng LTO upang matiyak ang ligtas at maayos na paggamit ng mga e-bike sa lungsod. Kaya sa lahat ng mga e-bikers dyan na laging biyahe ng biyahe, magparehistro na po kayo dito sa Quezon City Hall. Libre lang po yan, wala pong bayad. Bali, gagastos lang po kayo sa pagpapa-Xerox, pagpapa-print, at saka pagpapa-laminate po ng mga dapat i-laminate. Yun lang po, sana po nakatulong po ako sa ginawa kong video na to, kaya ishare nyo na lang po sa mga ka-e-bikers natin dyan. Thank you for watching po. Please subscribe, like, and share na din po para malaman din po ng mga ibang ka-e-bikers to na dapat marehistro na po ang mga e-bike ninyo kahit dito lang po tayo sa Quezon City. Para yun po, legal na rin po tayo sa daan. Yun lang po, maraming salamat po ulit. Bye! Pahabol po pala, ito po pala yung finilapan ko dun sa City Hall. Then ito po yung sa sticker naman na ibibigay nila. Then ito naman po yung ipapa-scan nyo para lumiit. Then saka nyo po ipapa-print, then ipapa-laminate nyo po. Kasi po akong ginawa ko, pinalaminate ko na lang din po yung sticker na binigay nila. Kasi sinabi po nila baka daw po kasi mabilis matanggal o baka may man-trip na may magtanggal dun sa sa e-bike ko. Kaya ginawa ko, pinalaminate ko na lang po.